Welcome sa mga panalangin channel, kung saan nakakatagpo natin ang presensya ng Diyos. Bago ka magsimula ng iyong araw, bigyan mo muna ng ilang minuto si Lord. Dito sa ating channel, lagi kang may makakuhang inspirasyon, panalangin, at salita ng Diyos para sa iyong lakas araw-araw. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa ating mga dasal at mensahe ng pag-asa. Alam mo ba? Maraming tao ngayon ang ginigising ng mga problema, takot at bigat ng buhay. Pero hindi aksidente na nandito ka ngayon. Gusto ng Diyos na marinig mo ang kanyang pangako ngayong umaga. Manalangin tayo. Panginoon, bago pa man kami magsalita ng kahit anong panalangin, nais muna naming purihin ka. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang nagbibigay ng araw upang magbigay liwanag at ng gabi upang magbigay pahinga. Ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. At sa lahat ng bagay, ikaw ay nananatiling tapat, mabuti at totoo. Sa oras na ito, tulad ng sabi sa James 5, talata 16, ipinagtatapat namin ang aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami sa mga pagkukulang namin kahapon, sa maling salita, maling pag-iisip, at maling gawa na hindi nagbigay karangalan sa iyo. Lord, inaamin namin na kami ay tao lamang na mahina, pero ikaw ang Diyos na nagbibigay lakas. Hinihiling namin na hugasan mo kami ng iyong banal na dugo. Linisin mo kami mula sa anumang kasalanan at ibalik mo ang kagalakan ng kaligtasan sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, dahil sinabi mo na kapag kami tapat na nagpapahayag ng aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at makatarungan upang kami ay patawarin at linisin sa lahat ng kalikuan. Sa paglilinis na ito, nararanasan namin ang kalayaan. Hindi na namin kailangang itago ang aming kahinaan, sapagkat ikaw mismo ang nagbibigay ng kagalingan kapag inilalapit namin ito sa iyong presensya. Ama, itinataas namin ang isa't isa sa panalangin, hindi lang po para sa aming sarili, kundi para rin sa aming pamilya, mga kaibigan, at maging ang aming mga kapatid kay Kristo na dumadaan sa iba't ibang pagsubok. Tulad ng sinabi sa iyong salita, may kagalingan at kalakasan kapag nagdarasal ang mga mananampalataya para sa isa't isa. Kaya't sa oras na ito, dinadala namin ang bawat isa sa iyong trono ng biyaya. Lord, kung may kapatid kaming may sakit, inaangkin namin ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Kung may kapatid na dumaraan sa kahirapan, dalangin namin ang iyong probisyon. Kung may kapatid na naguguluhan, hinihiling namin ang iyong kaliwanagan at kapayapaan. At Panginoon, ipinapaalala mo sa amin na ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Hindi ibig sabihin na kami ay kailangang maging perpekto dahil alam naming walang sino man ang makakabot ng iyong kaluwalhatian sa sariling lakas. Ngunit salamat dahil sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, kami ay itinuring mong matuwid. Kaya't ngayon, may kumpiyansa kaming lumalapit sa iyo, hindi dala ng aming sariling katuwiran, kundi ng katuwiran ni Kristo na nakabalot sa amin. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa aming panalangin. Huwag hayaan na maging hungkag o paulit-ulit lamang ang aming mga salita, kundi punuin mo ito ng katapatan mula sa aming puso. Naway bawat panalangin namin ay maging tunay na koneksyon sa iyo at hindi lamang obligasyon. Tulungan mo kaming maging tapat sa aming sarili at sa iyo, sapagkat ikaw ay Diyos na nakatingin hindi lang sa aming labi, kundi sa pinakailalim ng aming puso. Panginoon, turuan mo kaming maging matiyaga
at tuloy-tuloy sa panalangin. Ang sabi sa iyong salita, pray without ceasing. Tulad ng hangin na hindi tumitigil, ganoon din nawa ang aming koneksyon sa iyo. Kapag kami pagod, palakasin mo kami upang manalangin. Kapag kami nagdududa, bigyan mo kami ng pananampalataya upang magpatuloy. Kapag tila walang sagot, paalalahanan mo kami na ikaw ay laging nakikinig. Hindi mo kami kailanman pinapabayaan. Lord, gusto rin naming mamuhay ng matuwid sa iyong harapan. Hindi ito tungkol sa mga ritual o sa panlabas na anyo, kundi sa pusong nakasuko sa iyo. Turuan mo kaming mabuhay para sa iyong kaluwalhatian at hindi para sa aming sariling interes. Tulungan mo kaming ipakita ang iyong kabanalan sa pamamagitan ng aming pamumuhay araw-araw, sa trabaho man, sa pamilya, o kahit sa mga simpleng bagay. At Panginoon, sa mga panahon na kami ay nalulungkot, nalilito, o napapagod, paalalahanan mo kami na mayroong kagalakan na hindi nakabatay sa sitwasyon, kundi sa iyo lamang. Ang joy na ito ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Kaya't ngayon, pinipili namin ang kagalakan kahit pa may mga luha dahil alam naming ikaw ang aming pag-asa. Ama, tinuturo mo rin sa amin ang halaga ng paghihintay. Tulad ng sabi sa Isaiah 40:31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Lord, inaamin namin na hindi madali ang maghintay, lalo na kapag matagal na naming ipinagdarasal ang isang bagay. Pero ngayon, pinipili naming magtiwala sa iyo. Naway maging panahon ng paglago at pagpapalalim ng aming pananampalataya ang aming paghihintay. Turuan mo kaming maghintay ng may pananampalataya, hindi ng may pagkabalisa, sapagkat naniniwala kami na sa paghihintay, ikaw ay kumikilos, hindi lang para baguhin ang aming sitwasyon, kundi para baguhin ang aming mga puso. Panginoon, isinusuko namin sa iyo ang lahat ng bahagi ng aming buhay, ang aming plano, pangarap, at mga desisyon ay inilalapit namin sa iyo. Tulungan mo kaming huwag mauna sa iyong mga hakbang, kundi sumunod sa iyong kalooban. Gusto naming maging sensitibo sa tinig ng iyong espiritu. Gabayan mo kami sa bawat hakbang, sa maliliit man o sa malalaking bagay. Lord, pinapaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa sa laban ng buhay. Kasama namin si Jesus na aming lakas, ang banal na espiritu na aming katulong at ang iyong salita na aming sandata. Kaya't anuman ang aming hinaharap, meron kaming kumpiyansa na hindi mo kami pababayaan. Sabi mo nga, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Kaya't sa aming kahinaan, mas nakikita namin ang iyong kapangyarihan. Sa mga oras na kami ay natatakot, inaangkin namin ang katotohanan na hindi kami alipin ng takot, kundi kami ay mga anak ng Diyos. Tinatawag mo kaming minamahal, pinili, at tinubos. Kaya't ngayon, ipinapahayag namin na kami ay lalakad sa tagumpay, hindi sa pagkatalo. Magsasalita kami ng pag-asa at hindi ng kawalan. Magsasalita kami ng buhay at hindi ng kamatayan. Magsasalita kami ng kapayapaan sa halip na takot. Ama naming Diyos na nasa langit, sa umagang ito ay buong puso kaming lumalapit sa iyo. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, ang Diyos na tapat na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Kahit minsan ay tila hindi sapat ang aming mga resources, kahit magulo ang aming sitwasyon, naniniwala kami na hindi mo kami pababayaan. Tulad ng sinabi sa Salmo, hindi ko pa nakitang pinabayaan ang matuwid, ni ang kanilang mga anak ay nagmamakaawa ng tinapay.
Kaya't ngayon pa lang, nagpapasalamat kami sa mga pintuan na bubuksan mo, sa probisyon na ihahanda mo, at sa mga himala na paparating. Panginoon, bantayan mo ang aming mga puso. Huwag mo kaming hayaang mahulog sa tukso o manatili sa maling landas. Ayaw naming ipagpalit ang walang hanggang layunin para sa panandaliang kasiyahan. Nais naming mamuhay ng may integridad, kababaang loob, at tunay na pagmamahal. Huwag mo kaming hayaang manlamig o maging manhid sa iyong tinig, kundi laging gising at buhay ang aming pananampalataya. Ama, kung may sugat o takot pa sa aming puso, hinihiling namin ang iyong kapayapaan. Sirain mo ang kadena ng pagkabalisa at palitan ito ng lakas ng loob at pananampalataya. Hipuin mo ang mga tuyong bahagi ng aming kaluluwa at lagyan mo ito ng bagong pag-asa at bagong alab. Punuin mo kami ng iyong espiritu upang muling manariwa ang aming pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong mga pangako ay hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman, ikaw ay nananatiling tapat. Kaya't buong lakas naming ipinapahayag, tunay na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng araw ng aking buhay. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Ama naming nasa langit, lumalapit kami sa iyo ngayong umaga nang may pusong puno ng pasasalamat. Ikaw ang banal, ikaw ang makapangyarihan, at ikaw ang aming kanlungan sa oras ng unos. Walang katulad ng iyong kabanalan at walang kapantay ang iyong kapangyarihan. Panginoon, tinatanggap namin ang iyong presensya ngayon. Ikaw ang aming lakas, ang aming tagapagtanggol, at ang aming matibay na bato. Alam naming hindi mo kami iiwan, kaya sa bawat hakbang ng aming buhay, nagtitiwala kami sa iyo. Lord, hinihiling namin ang iyong lakas sa oras na kami ay napapagod at nanghihina. Bigyan mo kami ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at karunungan sa oras ng kalituhan. Palitan mo ang aming takot ng pananampalataya at ang aming pangamba ng tiwala sa iyong mabuting plano. Panginoon, idinedeklara namin ang iyong pangako sa Roma, chapter 8 verse 28. Lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos at tinawag ayon sa kanyang layunin. Kaya't kahit anong pinagdadaanan namin ngayon, pagsubok, kabiguan, o matinding unos, naniniwala kami na gagamitin mo ang lahat ng ito para sa aming ikabubuti at para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, itinataas ko rin sa iyo ang bawat subscriber at lahat ng araw-araw na nanonood sa channel na ito. Pagpalain mo sila sa kanilang pamilya, trabaho, at pang-araw-araw na buhay. Dalangin ko rin ang bawat nag-iiwan ng prayer request sa comment section. Marinig mo po nawa ang kanilang hinaing at tugunin ayon sa iyong ganap na plano at kalooban. Higit sa lahat, dalangin ko ang kanilang kaligtasan. Naway makilala nila si Jesus ng mas malalim upang tumibay ang kanilang pananampalataya at maranasan nila ang tunay na kapayapaan at kagalakan na galing lamang sa iyo. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Panginoon, sa mundong ginagalawan namin ngayon, alam namin na napakaraming dilim na nakapaligid. May kasamaan sa bawat sulok ng lipunan, karahasan, kawalan ng katarungan, panlilinlang, at pagkakawatak-watak ng mga tao. Sa bawat balita na naririnig namin, parang mas dumarami ang gulo kaysa sa kapayapaan. Mas nangingibabaw ang takot kaysa sa pag-asa. At hindi lamang yon, kundi maging sa aming sariling buhay, napapalibutan din kami ng iba't ibang tukso. Nakikita namin ito sa social media,
sa mga palabas na nag-aanyaya sa amin na sumunod sa agos ng mundo, sa mga maling relasyon na akala namin ay makapagbibigay ng ligaya pero nauuwi sa sakit at pagkasira. Naroon din ang tukso ng kayamanan, ambisyon at kapangyarihan. Minsan, mas inuuna naming habulin ang tagumpay sa mundo kaysa ang pagkakaroon ng malalim na relasyon sa iyo. At higit pa sa lahat ng ito, Panginoon, sobrang dami ng distractions sa bawat tunog ng cellphone namin, sa bawat notification, sa bawat schedule na puno ng mga bagay na kailangang asikasuhin. Unti-unti kaming nalalayo sa iyong presensya. Patawad, Ama, kung madalas ay mas inuuna namin ang mga bagay na pansamantala kaysa sa mga bagay na walang hanggan. Patawad kung mas inuuna namin ang aming mga plano kaysa sa iyong plano. Patawad kung madalas naming sinasabi, "Mamaya na, Lord, pagkatapos na nito, kapag settled na ako." Pero sa totoo lang, wala kaming kasiguraduhan sa oras. Hindi namin alam kung may bukas pa. Ang buhay ay parang usok lamang, saglit lang at biglang nawawala. Kaya ngayong umaga, nais naming magsisi, nais naming magbalik, nais naming muling ituon ang aming buong puso sa iyo. Sinabi mo sa Hebreo 3:15, "Ngayon, kung maririnig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong puso." Panginoon, naririnig ka namin. Naririnig namin ang paalala mo. Naririnig namin ang iyong banayad ngunit matatag na tinig na humihimok sa amin na bumalik. Huwag mo pong hayaan na patigasin namin ang aming puso. Huwag mong hayaan na maging manhid kami sa iyong presensya. Alam namin kung gaano kapanganib ang pusong matigas. Ang pusong matigas ay hindi na naaantig sa iyong salita. Hindi na kumikilos kapag ikaw ang nangungusap. Hindi na nagiging sensitibo sa iyong espiritu. Oo, maaaring nagpupunta pa rin sa simbahan, umaawit pa rin ng mga kanta, o nagdarasal paminsan-minsan. Pero sa kaibuturan, ito'y malamig, ito'y malayo, ito'y puno ng distractions. Patawad, Lord, kung minsan naging ganoon ang puso ko. Pero salamat dahil hindi mo kami pinapabayaan sa ganitong kalagayan. Salamat sa iyong pangako sa Ezekiel 36:26 na bibigyan mo kami ng bagong puso at bagong espiritu. Salamat dahil kaya mong palitan ng pusong bato ng pusong laman, pusong muling marunong umibig, marunong makinig, at marunong magtiwala. Salamat dahil hindi lang ninyo inaayos ang sirang bahagi namin, binabago ninyo kami mula sa loob hanggang sa labas. Ama, inaamin namin na napakadali naming maakit ng mga bagay sa mundong ito. Minsan, mas natutuwa kami sa pansamantalang aliw kaysa sa kaligayahan na galing sa iyo. Minsan, mas pinapahalagahan namin ang mga likes at validation sa social media kaysa sa pagkilala na ikaw mismo ang nagmamahal at kumikilala sa amin. Minsan, mas nagmamadali kami sa mga plano namin kaysa maghintay sa tamang oras mo. Patawad po. Kaya't sa oras na ito, Ama, hinihiling namin, bigyan mo kami ng pusong bago. Isang pusong mapagpakumbaba, pusong marunong magsisi, pusong laging handang tumalima. Alisin mo ang bawat kapal ng pride na bumabalot sa amin. Alisin mo ang bawat ugat ng katigasan, bawat palusot na ginagamit namin para huwag sumunod. Tulungan mo kaming maging sensitibo sa tinig ng iyong espiritu. Tulungan mo kaming huwag maloko ng kaaway na madalas ay hindi dumarating na may galit o karahasan, kundi may mga simpleng distractions. Dumarating siya sa pamamagitan ng mabubuting bagay na nauuwi sa pagiging Diyos-Diyosan, trabaho, pera, relasyon, pangarap. Hindi masama ang mga yon, Lord. Pero kapag inuna namin sila higit sa iyo, nagiging hadlang sila. Kaya turuan mo kami
kung paano unahin ka sa lahat ng bagay. Panginoon, alam namin na ang lahat ng ito ay tungkol sa relasyon at hindi lang relihiyon. Hindi mo kami tinatawag para lang sumunod sa mga rules. Tinatawag mo kami para magmahal at sumuko. Kaya ngayong umaga, sinasabi namin, narito kami Lord, narito ang aming puso, narito ang aming buong buhay. Patawarin mo kami sa mga oras na ikaw ay kumakatok, pero hindi namin pinagbuksan. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na ikaw ay nangungusap pero nagbingi-bingihan kami. Patawarin mo kami sa mga oras na mas pinili naming sundin ang aming sariling kagustuhan kaysa ang iyo. Ngayon, nais naming magbukas. Tulad ng sinabi mo sa Pahayag 3:20, narito ako, nakatayo sa pintuan at kumakatok. Kung ang sino man ay makarinig ng aking tinig at magbukas ng pintuan, ako'y papasok at makikipaghapunan sa kanya. Lord, binubuksan namin ang pintuan ngayon. Pumasok ka, manahan ka, maging sentro ka ng buhay namin. Tulungan mo kaming maging aware sa katotohanan na ang buhay ay maikli. Sa Santiago 4:14, sinabi mo na ang buhay ay parang usok, sandali lang at biglang nawawala. Kaya ayaw naming masayang ito sa mga bagay na pansamantala. Ayaw naming ubusin ang aming oras sa mga bagay na walang eternal na halaga. Gusto naming mamuhay para sa iyo, para sa walang hanggan, para sa kaluwalhatian mo. Panginoon, tulungan mo kaming magkaroon ng pusong nag-aalab para sa iyo. Huwag mo kaming hayaan na maging kontento sa malamig na pananampalataya o sa half-hearted na pagsunod. Huwag mo kaming hayaang mahulog sa kasalanan ng pagiging lukewarm. Ipaalala mo sa amin araw-araw kung sino kami sa iyo, na kami binili mo sa napakamahal na halaga, na kami pagmamay-ari ng hari ng mga hari, at na kami nilikha para magbigay kaluwalhatian sa iyo. Ama, hinihingi namin ang iyong lakas. Lakas para tumanggi sa kasalanan. Lakas para manatiling tapat kahit sa gitna ng tukso. Lakas para magpatawad kahit mahirap. Lakas para magmahal kahit hindi kapalit. Bigyan mo kami ng disiplina upang unahin ka sa panalangin at salita mo bago ang lahat. Bigyan mo kami ng discernment upang makita agad ang mga bitag ng kaaway. Bigyan mo kami ng matibay na pananalig para hindi kami matinag ng mga unos ng buhay. At higit sa lahat, bigyan mo kami ng pusong mapagpasalamat. Salamat Panginoon, dahil kahit paulit-ulit kaming nagkakamali, hindi ka sumusuko sa amin. Salamat sa bawat araw na binibigyan mo kami ng panibagong pagkakataon. Salamat dahil ang awa mo ay laging bago tuwing umaga. Salamat sa krus. Salamat sa dugo ni Jesus. Salamat sa buhay na walang hanggan na ipinangako mo. Ngayon, Panginoon, itinatalaga namin ang aming sarili sa iyo. Hinihiling namin na ang bawat salita na aming bibigkasin, bawat hakbang na aming gagawin, at bawat plano na aming tatahakin ay maging para lamang sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo kaming mamuhay na parang kami altar na buhay. Sa lahat ng ordinaryo at ekstraordinaryong bahagi ng aming buhay, ikaw lamang ang nakikita at napaparangalan. Panginoon, habang hinihintay namin ang pagbabalik mo, huwag mong hayaang maging antok ang aming espiritu. Huwag mong hayaang madala kami ng mundo. Gisingin mo ang aming kaluluwa. Sunugin mo ng banal na apoy ang aming puso upang kami laging handa, laging gising, at laging tapat. At sa lahat ng ito, binabalik namin ang papuri, ang pagsamba, at ang karangalan sa iyo lamang. Ikaw ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas, ang aming hari, at ang aming Ama na laging tapat. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Panginoon,
Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng pag-asa. Inaamin ko, madalas ko itong ma-misinterpret. Akala ko dati, kapag mahal kita, ibibigay mo lahat ng gusto ko. Pero tinuturuan mo ako na hindi pala ito tungkol sa pagtupad ng lahat ng kagustuhan ko, kundi tungkol sa pagbabagong ginagawa mo sa puso ko. Panginoon, tinuturuan mo akong ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa mga bagay ng mundo, kundi sa iyo lamang. Hindi ito tungkol sa mga pagpapala, kundi sa mismong tagapagpala. Hindi ito tungkol sa kung anong makukuha ko mula sa iyo, kundi kung gaano ako makakalapit sa iyo. Kaya ngayon, Ama, dalangin ko, baguhin mo ang laman ng aking puso. Ituwid mo ang aking mga motibo. Palitan mo ang aking sariling hangarin ng iyong mas dakilang kalooban. Lord, madalas kong habulin ang mga bagay ng mundo, pera, kasikatan, kaginhawaan, at minsan pati ang palakpak ng tao. Pero paulit-ulit mong pinapakita na lahat ng ito ay pansamantala lamang. Ang pera ay nauubos, ang kasikatan ay lumilipas, ang kaginhawaan ay nawawala. Ngunit ikaw, Panginoon, ay hindi nagbabago. Ang tunay na kapayapaan ay nasa iyo lamang. Kaya, Panginoon, turuan mo akong gustuhin ang gusto mo. Kung dati, ang tanong ko lagi ay, Lord, paano mo ako mabibiyayaan? Ngayon baguhin mo ito at gawin mong, Lord, paano ako makakapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo? Kung dati, ang panalangin ko ay puro kaginhawaan, ngayon gawin mo itong panalangin para sa katapangan. Kung dati, ang hanap ko ay mas maraming bagay mula sa iyo, ngayon turuan mo akong magbigay pa ng mas maraming bahagi ng sarili ko sa iyo. Ama, inaamin ko na ako'y mahina. Mabilis akong mainggit kapag nakikita ko ang iba na mas maayos ang buhay o mas matagumpay. Pero sinabi mo sa Kawikaan, 23 talata, 17, huwag mong kainggitan ng mga makasalanan, kundi ikaw ay mamuhay sa takot sa Panginoon buong araw. Kaya turuan mo akong huwag mainggit. Turuan mo akong mamuhay ng may takot at paggalang sa iyo. Kahit mukhang mas mabilis ang tagumpay ng iba, alam kong kung wala ka sa kanilang puso, lahat ng iyon ay walang saysay. Panginoon, sinabi mo rin sa Mateo 5 talata 6, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Kaya hayaan mong ang gutom ng puso ko ay hindi para sa pera, hindi para sa relasyon, hindi para sa tagumpay, kundi para sa katuwiran. Turuan mo akong magutom sa kabanalan. Turuan mo akong manabik sa iyong presensya. Hayaan mong maghanap ako ng bagay na makakapagpatatag ng aking kaluluwa. Lord, minsan ang unang nilalapitan ko ay sarili kong lakas. Hindi kaagad ikaw. Kapag may kakulangan, pera agad ang naiisip ko. Kapag may sakit, minsan nakakalimutan kong lumapit muna sa iyo bago sa iba. Kaya ngayon, inaamin ko ang aking pagkukulang. Hinihiling ko sa iyo, gawin mong ikaw ang una kong hanapin. Gawin mong ikaw ang una kong lapitan sa lahat ng oras. Gaya ng sinabi ni David sa awit 27, talata 4. Isang bagay ang aking hiniling sa Panginoon, iyon lamang ang aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng araw ng aking buhay, upang aking makita ang kagandahan ng Panginoon at dumulog sa kanyang templo. Panginoon, sana ganoon din ang maging puso ko. Hindi ko hinahangad ang yaman, hindi ko hinahangad ang kapangyarihan, kundi ang presensya mo. Sapagkat sa presensya mo may kapayapaan, sa presensya mo may lakas, sa presensya mo may direksyon. Lord, baguhin mo ang pananaw ko. Imbes na itanong ko,
Ano pa ang pwede kong makuha? Gawin mo itong, ano ang nasa puso mo para sa akin? Turuan mo akong hanapin ang iyong plano, hindi lang ang sarili kong kagustuhan. Ama, ano ba ang halaga ng lahat ng tagumpay kung wala ka? Ano ang silbi ng kaginhawaan kung wala ang iyong presensya? Ano ang gamit ng salapi kung walang saysay ang puso? Kaya turuan mo akong mag-ipon ng kayamanang hindi nasisira, mga kayamanang panlangit. Lord Jesus, Ikaw ang aking tunay na yaman. Ikaw ang aking gantimpala. Ikaw ang perlas na napakahalaga. Ikaw ang nais kong sentro ng lahat ng bagay sa buhay ko. Banal na Espiritu, tulungan mo ako. Ikaw ang nakakaalam ng tunay na laman ng puso ko. Alam mo kung gaano kabilis lumayo ang isip at damdamin ko. Kaya hinihiling ko, baguhin mo ako mula sa loob. I-align mo ang puso ko sa puso ni Kristo. Putulin mo ang maling kagustuhan. Alisin mo ang anumang pagnanasa para sa kasalanan. Punuin mo ako ng alab para sa kabanalan at katapatan. Kung dati, ang hanap ko ay papuri ng tao, ngayon turuan mo akong hanapin lamang ang papuri ng langit. Kung dati, ang hanap ko ay komportableng buhay, ngayon turuan mo akong maging handang magsakripisyo para sa iyo. Panginoon, turuan mo akong mahalin ang mga bagay na mahal mo. Kung may sugatan, gamitin mo akong magdala ng kagalingan. Kung may mga ligaw na kaluluwa, gamitin mo akong instrumento ng iyong pag-ibig at katotohanan. Kung may pamilyang wasak, gawin mo akong daluyan ng kapayapaan. Ama, hindi ko kayang baguhin ang puso ko sa sarili kong lakas. Kaya ngayon, buong puso kong sinasabi, not my will, but yours be done. Hindi para sa sarili kong kaluwalhatian, kundi para sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat dati ay patay ako sa kasalanan, ngunit binigyan mo ako ng bagong buhay. Dati, ligaw ako, ngunit tinagpo mo ako. Dati, bulag ako, ngunit binigyan mo ako ng liwanag. Kaya paano pa ako hindi magbibigay ng lahat sa iyo? Lord, gawin mong totoo at buhay ang pagmamahal ko sa iyo. Huwag lang ito maging salita, kundi maging gawa. Huwag lang ito maging kanta, kundi maging pamumuhay. At kung sakaling bumalik ako sa maling kagustuhan, Holy Spirit, paalalahanan mo ako. Paalabin mo ang aking kaluluwa araw-araw. Higit sa lahat, ito ang aking hiling. Palitan mo ang aking mga kagustuhan ng iyong mga kagustuhan. Palitan mo ang aking mga plano ng iyong mga plano. Palitan mo ang aking mga pangarap ng iyong mas dakilang pangarap. Sapagkat ikaw lamang ang nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Kasiyahang hindi kayang ibigay o agawin ng mundo. Panginoon, ikaw lamang ang nais ko. Ikaw lamang ang hinahanap ko. Ikaw lamang ang aking Diyos, aking yaman, aking kaligtasan, aking lahat. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Panginoon naming Diyos, Ama sa langit, lumalapit ako ngayong umaga nang may pusong mapagpakumbaba at may pananampalataya. Alam ko po na ang bawat araw ay isang panibagong laban. Hindi lamang laban sa nakikita ng aking mga mata, kundi higit sa lahat laban sa mga hindi ko nakikita. Mga puwersa ng kadiliman na nagtatangkang sirain ang aking pananampalataya, agawin ang aking kapayapaan at hadlangan ang plano mo sa aking buhay. Pero salamat, Ama, dahil bago pa man magsimula ang araw na ito, tagumpay na ang inilaan mo para sa akin sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesukristo. Ngayon pa lang, itinataas ko ang aking buong pagkatao sa iyo at sinasabi ko, Lord, ikaw ang aking lakas.
Ikaw ang aking proteksyon. Ikaw ang aking tagumpay. Ama, inaamin ko na marami akong bitbit na bigat, mga iniisip tungkol sa kinabukasan, mga alalahanin tungkol sa pamilya, mga sugat ng kahapon, at mga pangambang dala ng bukas. Marami pong pagkakataon na parang nauubos na ang aking lakas. Pero ngayong umaga, ayaw ko pong dalhin ang mga pasaning ito mag-isa. Inihahandog ko ang lahat sa iyo, O Diyos. Sabi po ng iyong salita sa Mateo 11 talata 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Kaya Panginoon, lumalapit ako. Dinadala ko sa iyong trono ng biyaya ang lahat ng bigat sa aking puso. Tulungan mo akong magpahinga sa iyo, magtiwala sa iyo, at sumandal lamang sa iyong lakas. Lord, tinatanggap ko na ang tunay na laban ay hindi laban sa tao, hindi laban sa aking boss, sa aking kapamilya, o sa aking kapitbahay. Hindi laban sa mga problemang nakikita ko sa araw-araw. Ang totoong laban ay laban sa kaaway ng aking kaluluwa, si Satanas, at ang kanyang mga kasinungalingan, tukso, at panlilinlang. Efeso 6 talata 12 ang nagpapaalala sa akin na hindi tayo nakikipaglaban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa kalangitan. Kaya ngayong umaga, hindi ko hahayaang masayang ang aking lakas sa pakikipagtalo sa mga maling laban. Panginoon, buksan mo ang aking espiritual na mga mata para makita ko ang totoo, para malaman ko kung ano ang mula sa iyo at ano ang gawa ng kaaway. O Diyos, ngayong umaga, isinusuot ko ang buong baluti na iyong inihanda para sa akin. Isinasuot ko ang sinturon ng katotohanan upang hindi ako malinlang ng kasinungalingan ng mundo at ng kaaway. Naway ang salita mo lamang ang maging pamantayan ng aking buhay. Isinusuot ko ang baluti ng katuwiran upang ang aking puso ay manatiling malinis at protektado laban sa tukso. Hindi ako aasa sa sarili kong kabutihan, kundi sa katuwiran ni Kristo na ibinigay mo sa akin. Isinasapatos ko ang ebanghelyo ng kapayapaan upang saan man ako magpunta, maging daluyan ako ng kapayapaan at pag-ibig at maging handa akong ibahagi ang mabuting balita. Isinasabit ko ang kalasag ng pananampalataya upang lahat ng mga nag-aalab na palaso ng kaaway, mga tukso, takot at pagdududa ay mapatay at hindi makaapekto sa akin. Isinuot ko ang helmet ng kaligtasan upang ang aking isipan ay mapuno ng pag-asa at katiyakan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. At kinukuha ko ang tabak ng Espiritu, ang iyong salita. O Diyos, ito ang aking sandata laban sa kasinungalingan at ito ang nagbibigay lakas at direksyon sa bawat hakbang ng aking buhay. Ama, sa pangalan ni Jesus, idinedeklara ko na walang plano ng kaaway ang magtatagumpay laban sa akin at sa aking pamilya. Sabi ng iyong salita sa Isayas 54 talata 17, walang sandatang ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay. Kaya sa pangalan ni Jesus, winawasak ko ang lahat ng sumpa, lahat ng kasinungalingan, lahat ng bitag ng kaaway na nakalaan para sa akin ngayong araw. Idinideklara ko na ang aking tahanan ay protektado ng dugo ni Kristo. Ang bawat pinto, bawat bintana, bawat sulok ng aming bahay ay sakop ng kapangyarihan ng iyong dugo. Walang puwersa ng kadiliman ang makakapasok dito. Ang tanging espiritu
na may karapatang manatili rito ay ang iyong banal na espiritu. Panginoon, itinataas ko ang aking pamilya sa iyo. Ingatan mo po sila sa lahat ng oras. Kung sila ay nasa biyahe, ingatan mo sa daan. Kung sila ay nagtatrabaho o nag-aaral, gabayan mo ang kanilang mga isip at puso. Naway ang presensya mo ang maging kalasag nila laban sa anumang kapahamakan. Dalangin ko rin, Panginoon, na punuin mo ang aming tahanan ng iyong kapayapaan. Naway wala ng puwang, ang galit, inggit o alitan, kundi kapatawaran, pag-ibig at pag-unawa ang siyang manaig. Ama, bigyan mo po ako ng lakas na hindi galing sa aking sarili, kundi galing sa iyo. Kapag ako'y napapagod, tulungan mo akong maalala na ang iyong biyaya ay sapat. Kapag ako'y natatakot, ipaalala mo sa akin na ikaw ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng kalaban. Sabi sa 2 Timoteo 1:7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng mahinahong pag-iisip. Kaya idinedeklara ko ngayong araw na hindi ako tatalo ng takot o pangamba. Ako'y lalakad ng may tapang, may pagmamahal, at may kalinawan ng isip dahil kasama ko ang Diyos. Panginoon, hindi ko rin po nakakalimutan na pasalamatan ka sa lahat ng nagdaan. Kung ako'y nandito pa ngayon, kung ako'y humihinga pa at may lakas pang bumangon, lahat ito ay dahil sa iyo. Maraming beses na po akong muntik masira, muntik bumigay, muntik sumuko. Pero salamat dahil ikaw ang humawak sa akin. Panginoon, kung titingnan ko ang nakaraan, malinaw na ikaw ang dahilan kung bakit ako nakalampas. At dahil ikaw ang naging tapat noon, alam kong ikaw ay magiging tapat din ngayon at bukas. Ama, bago ako lumabas ngayong araw, hinihiling ko po na ikaw ang manguna sa bawat hakbang ko. Buksan mo ang tamang pinto para sa akin at isara ang mga pintong hindi ayon sa iyong kalooban. Kung may mga tao o sitwasyon na hindi galing sa iyo, ilayo mo ako roon. At kung may mga oportunidad na iyong inilaan, bigyan mo ako ng karunungan na makita ito at lakas ng loob na tanggapin ito. Gusto kong marinig ang iyong tinig, Lord. Kaya turuan mo akong makinig. Turuan mo akong maghintay kapag kailangan. Turuan mo rin akong kumilos kapag oras na para kumilos. Panginoon, sa pagtatapos ng panalangin na ito, buong puso kong itinataas ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo. Ikaw lamang ang aking Diyos, aking kanlungan, aking kaligtasan, aking lakas, aking tagapagligtas. Naniniwala ako na ngayong araw, anumang pagsubok, anumang tukso, anumang laban na dumating, ay hindi ako mag-isa. Dahil kasama kita at dahil kay Kristo, tagumpay na ako. Kaya itinatalaga ko ang araw na ito sa iyo, Ama. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Panginoon, kinikilala ko na hindi lang ako nabubuhay sa pisikal na mundo. May mga laban sa espiritu na hindi ko nakikita, ngunit tunay na nagaganap. Kaya ngayong umaga, binubuksan ko ang puso ko sa iyo. Inaamin ko na ako'y mahina kung wala ka. Kaya't sa simula pa lang ng araw na ito, sinasabi ko, kailangan kita, O Diyos. Panginoon, linisin mo ako. Patawarin mo ako. Hinihiling ko na anumang kasalanan na nagawa ko, sa salita, sa gawa, sa isip o sa damdamin, linisin mo ako sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Ayokong magsimula ng araw na ito nang may bitbit na dungis. Ipinagtatapat ko ang aking pagkukulang at tinatanggap ko ang iyong kapatawaran. Salamat sa biyaya, Panginoon.
Salamat na sa bawat pagsisisi may kalinisan. At dahil dito, handa akong lumaban ng may kapayapaan at kalinisan ng puso. Ngayon, Ama, sa pangalan ni Jesus, itinatanggi ko at kinansela ang bawat plano ng kaaway laban sa akin at sa aking pamilya. Hindi ako papayag na ang araw na ito ay maagaw ng kaaway. Hindi ako papayag na ang isip ko ay mapuno ng takot, pag-aalala o kaguluhan. Sinisira ko sa pangalan ni Jesus ang bawat plano, bitag, paninira, kasinungalingan, tukso at kasamaan na inihanda ng dyablo para sa akin ngayong araw. Walang sandata na ginawa laban sa akin ang magtatagumpay. Sinasabi ng iyong salita sa 2 Corinto 10 verse 4 na ang aming mga sandata ay hindi makalaman, kundi makapangyarihan sa Diyos sa pagbagsak ng mga kuta. Kaya't sa pangalan ni Jesus, binabagsak ko ang lahat ng kuta ng kaaway sa aking isip, sa aking damdamin, sa aking tahanan, sa aking pananalapi, sa aking relasyon, at sa aking pananampalataya. Panginoon, bigyan mo ako ng discernment. Tulungan mo akong makita kung kailan ang isang sitwasyon ay hindi natural, kundi espiritual. Ituro mo sa akin kung kailan ako nililinlang ng kaaway. Ayokong mabuhay sa kalituhan. Ayokong mapaniwala sa kasinungalingan. Gusto kong makalakad sa liwanag, sa katotohanan, sa kalooban mo. Kaya buksan mo ang aking mga mata, Panginoon. Buksan mo ang aking mga tainga. Palambutin mo ang aking puso upang madama ko ang iyong direksyon. Panginoon, pinipili kong isuot ang buong baluti ng Diyos ngayon. Ayon sa Efeso 6, isinusuot ko ang sinturon ng katotohanan. Hindi ako papayag na mabuhay sa kasinungalingan. Itatayo ko ang sarili ko sa katotohanan ng iyong salita. Isinusuot ko ang baluti ng katuwiran. Salamat, Panginoon, na dahil kay Jesus, ako ay itinuturing mong matuwid. Hindi ako inaakusahan, hindi ako hinahatulan, ako ay pinalaya. Isinasandata ko ang sapatos ng ebanghelyo ng kapayapaan. Sanayin mo akong mamuhay na may kapayapaan. Kahit may kaguluhan sa paligid, ituturo mo sa akin kung paano manatiling kalmado at mapagpatawad. Kinukuha ko ang kalasag ng pananampalataya na siyang pamatay sa mga naglalagablab na palaso ng dyablo. Kapag dumarating ang takot, pagdududa o pag-atake sa isip ko, pipiliin kong magtiwala sa iyo. Isinusuot ko ang helmet ng kaligtasan. Panginoon, protektahan mo ang aking isip. Linisin mo ang aking mga iniisip. Huwag mong hayaan na magtagumpay ang negatibong mga pag-iisip. At sa wakas, kinukuha ko ang tabak ng Espiritu, ang iyong salita. Panginoon, itanim mo ang iyong salita sa puso ko. Bigyan mo ako ng mga talata na aking maaalala sa oras ng tukso, sa oras ng pangangailangan, at sa oras ng laban. Ngayong araw, O Diyos, pinipili kong magtagumpay, hindi dahil malakas ako, kundi dahil Ikaw ang lakas ko. Hindi dahil matalino ako, kundi dahil Ikaw ang karunungan ko. Hindi dahil perpekto ang paligid, kundi dahil matibay ang pundasyon ko. Ikaw, Panginoon. Sinasabi ng iyong salita sa awit, 18 talata 2. Ang Panginoon ang aking bato, at aking kuta, at aking tagapagligtas. Kaya sa lahat ng mangyayari ngayong araw, mabuti man o mahirap, tatakbo ako sa iyo. Hindi sa takot, hindi sa tao, kundi sa iyo. Ama, ngayon, itinatanggi ko ang bawat espiritu ng pangamba. Hindi ako nilikha upang matakot. Sinasabi ng 2 Timoteo 1 verse 7 na, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at wastong pag-iisip. Kaya tinatanggihan ko ang takot. Hindi ko ito papayagang mamalagi sa akin. Hindi ko papayagang ang pag-aalala ang magdikta ng aking mga desisyon. Hindi ko hahayaang ang galit ang magkontrol ng aking puso. Hindi ko papayagang ang insecurities ang sumira ng aking halaga. Diyos ko, palitan mo ito ng iyong kapayapaan.
Ang kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag. Ang kapayapaan na hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi sa presensya mo. Palibutan mo ako ng iyong kapayapaan. Sa trabaho ko, sa pamilya ko, sa paligid ko. Ikaw ang maging katahimikan. Panginoon, ingatan mo ang aking pamilya. Inilalapit ko sa iyo ang bawat miyembro ng aming tahanan. Itinatakda ko sila sa pangalan ni Jesus. Tabunan mo sila ng iyong dugo. Ilayo mo sila sa kapahamakan, sa aksidente, sa sakit, sa tukso, sa kasalanan, at sa lahat ng gawain ng kaaway. Bigyan mo kami ng pagkakaisa. Alisin mo ang mga hidwaan. Ibuhos mo ang pag-ibig sa bawat isa. Turuan mo kaming magpatawad at magmahal ng totoo. Ikaw ang maging sentro ng aming pamilya. Panginoon, itinatakwil ko ang bawat sumpa at generational curse. Lahat ng sumpang espiritual na gustong magpatuloy sa pamilya namin, pinuputol ko na ngayon sa pangalan ni Jesus. Ang sakit, kahirapan, pagkabigo, pagkakawatak-watak, espiritu ng pagkakahiwalay, adiksyon, lahat ito ay winawasak sa pangalan ni Jesus. Ako'y nagtatalaga sa iyo ngayon. Nais kong magsimula ng panibagong henerasyon na puno ng pag-ibig, pananampalataya, pagpapala, at kabanalan. Ang aking mga anak at mga apo ay hindi na mamumuhay sa anino ng nakaraan. Mamumuhay sila sa liwanag ni Kristo. Panginoon, ikaw ang maghari sa araw na ito. Ano man ang aking harapin, pinipili kong hindi masiraan ang loob. Kapag may aberya, magtitiwala ako. Kapag may hadlang, hindi ako aatras. Kapag may sakit, tatawag ako sa iyo. Kapag may tagumpay, pupurihin kita. Ituro mo sa akin ang mga taong nangangailangan ng pag-ibig mo ngayong araw. Gamitin mo ako upang maging pagpapala. Hayaan mong maging ilaw ako sa madilim na lugar. Hayaan mong marinig ang iyong salita sa aking bibig. Sa pangalan ni Jesus, itinatakda ko ang araw na ito bilang banal. Ito'y hindi araw ng dyablo. Ito'y araw ng Panginoon. At kung ito'y araw mo, Panginoon, wala akong dapat katakutan. Sapagkat kung ikaw ay nasa akin, sino ang laban sa akin? Panginoon, sa pagtatapos ng panalangin na ito, tinatanggap ko ang iyong mga pangako. Ang pabor mo ang mauuna sa akin. Ang awa mo ang sumasabay sa akin. Ang kapangyarihan mo ang susunod sa akin. At ang iyong mga anghel ay nagbabantay sa akin. Tinatanggap ko ang tagumpay, hindi pagkatalo. Tinatanggap ko ang kalinawan, hindi kalituhan. Tinatanggap ko ang kasaganaan, hindi kakulangan. Tinatanggap ko ang pag-asa, hindi pangungulila. At higit sa lahat, tinatanggap ko ang iyong presensya. Ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya. Ikaw ang Diyos na tapat sa lahat ng panahon. Ikaw ang Diyos na may kapangyarihan at ang iyong salita ay totoo. Ama, ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. At ngayon, ikaw rin ang aming Diyos. Ikaw ang gumawa ng langit at lupa, ang humawak sa mga bituin, at naglagay ng araw at buwan sa kanilang tamang lugar. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng iyong kadakilaan at walang hanggang kapangyarihan. Kaya't ngayon, Panginoon, sa oras na ito, kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Kinikilala namin na lahat ng pagpapala at lahat ng tunay na restoration ay nagmumula lamang sa iyo. Panginoon, amin pong inaamin na may mga panahon sa aming buhay na kami ay nawalan. Nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng pagkakataon, nawalan ng kalusugan, nawalan ng direksyon, at minsan nawalan din ng pag-asa. May mga gabi na kami umiiyak sa iyo. Hindi namin alam kung paano kami babangon kinabukasan. May mga oras na parang walang liwanag sa dulo ng aming tinatahak na landas. Ngunit ngayon, Panginoon, kami ay lalapit sa iyo dahil alam namin na ikaw ang Diyos na muling magbabalik
at mag-aayos ng lahat ng nasira sa aming buhay. Panginoon, inaalala namin ang buhay ni Job. Siya po ay nawalan ng lahat, pamilya, yaman, kalusugan at respeto mula sa kanyang mga kaibigan. Ngunit kahit sa matinding sakit at kawalan, hindi siya tumalikod sa iyo. At sa iyong tamang panahon, hindi mo lang ibinalik ang kanyang mga nawala, kundi dinoble mo pa ang lahat ng pagpapala niya. Panginoon, tulad ni Job, nais din naming magtiwala kahit hindi namin maintindihan ang lahat ng nangyayari. Nais naming maghintay sa iyong panahon dahil alam namin na kapag ikaw ang nag-restore, masigit pa sa inaasahan ng ibinibigay mo. Inaalala din namin, Panginoon, ang kwento ng lalaking lumpo sa pintuan ng templo sa Aklat ng Mga Gawa. Araw-araw siyang nakaupo doon, umaasa lang sa limos. Ngunit isang araw, sa pamamagitan ni Pedro at Juan, sinabi sa kanya, "Pilak at ginto ay wala ako, ngunit ang nasa akin ay ibinibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Hesukristo, tumayo ka at lumakad." At sa isang iglap, hindi lang siya nakalakad. Siya'y tumalon, tumakbo, at nagpuri sa iyo. Panginoon, nais din naming maranasan ang ganoong klaseng restoration. Iyong biglaan, kumpleto, at nakakapagbago ng buong buhay. Panginoon, lumalapit po kami ngayon, dala ang bawat sugat ng aming puso. Kung may bahagi sa aming puso na puno ng lungkot at pangungulila, ikaw po ang magpuno at magpagaling. Kung may bahagi sa aming isipan na laging puno ng takot at pag-aalala, ikaw po ang magbigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kung may sakit sa aming katawan, hinihiling po namin ang iyong kagalingan sapagkat ikaw si Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Kung may mga relasyon na nasira, sa pamilya, sa mag-asawa o sa pagkakaibigan, hinihiling po namin na ikaw ang magbigay ng bagong simula, puno ng pag-ibig, pagpapatawad at pangunawa. Sa mga pangako ng Diyos, Panginoon, hawak po namin ang iyong mga pangako sa iyong salita. Sinabi mo sa Psalm 51 verse 12, "Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng aking kaligtasan at panatilihin mo ako sa pamamagitan ng isang pusong handang sumunod sa iyo." Hinihiling namin ngayon, Panginoon, na ibalik mo ang galak na minsang nawala sa aming puso dahil sa mga pagsubok. Sinabi mo rin sa Isaiah 58 verse 11, "Patuloy kang papatnubayan ng Panginoon at bubusugin niya ang iyong kaluluwa sa mga tuyong lugar at palalakasin ang iyong mga buto. Ikaw ay magiging parang isang harding na tutubigan at parang bukal ng tubig na hindi nauubos. Panginoon, gawin mo kaming parang harding laging sariwa at buhay sa iyong presensya." Panalangin para sa pamilya at relasyon. Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang aming pamilya. Kung may mga hindi pagkakaunawan, pagalingin mo po ito. Kung may mga nasaktan dahil sa aming mga salita o gawa, tulungan mo kaming magpatawad at humingi ng kapatawaran. Ibalik mo po ang pagmamahalan, pagrespeto at pagkakaisa sa aming tahanan. Panginoon, para sa mga mag-asawang nahihirapan, naway ibalik mo ang apoy ng pag-ibig at ang pundasyon ng tiwala. Tulungan mo kaming lahat na maging mas mapagpakumbaba, mas maunawain, at mas mapagmahal. Panalangin para sa kalusugan. Ama, itinataas po namin ang aming kalusugan. Kung may karamdaman sa aming katawan, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Hipuin mo po ang bawat bahagi ng aming katawan na may sakit at hayaan mong dumaloy ang iyong kagalingan. Palakasin mo po ang aming resistensya, pagalingin mo ang aming mga sugat at alisin mo ang anumang sakit na nagpapahirap sa amin. Panginoon,
Bigyan mo rin kami ng disiplina upang maalagaan ang aming katawan bilang templo ng iyong banal na espiritu. Panalangin para sa pinansya at trabaho. Panginoon, alam mo ang aming pangangailangan sa araw-araw. Ikaw ang aming tagapagbigay at tagapangalaga. Buksan mo po ang mga pintuan ng oportunidad para sa aming trabaho at negosyo. Palawakin mo po ang aming kakayahan at karunungan upang maging mabuting katiwala ng bawat biyayang ipinagkakaloob mo. Kung kami man ay nahihirapan sa pananalapi, turuan mo kaming magtiwala at huwag mag-alala, sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng mana sa disyerto at nagpapabuhos ng pagpapala mula sa langit. Panalangin para sa espiritual na buhay. Panginoon, higit sa lahat, nais naming ang aming puso ay laging nakatugon sa iyo. Ibalik mo po ang aming pananabik sa panalangin, sa pagbabasa ng iyong salita, at sa pakikinig sa iyong tinig. Alisin mo po ang anumang hadlang na pumipigil sa aming paglago sa pananampalataya. Bigyan mo po kami ng mas malalim na pagkaunawa sa iyong mga plano at layunin sa aming buhay. Hayaan mong ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan at katapatan. Panginoon, kahit hindi pa namin nakikita ang lahat ng kasagutan, nagpapasalamat na kami ngayon. Salamat po sa restoration na ginagawa mo sa aming buhay. Salamat sa mga pintuan na bubuksan mo, sa mga sugat na pagagalingin mo, at sa bagong simula na ibibigay mo. Salamat dahil ang aming kwento ay magiging patotoo ng iyong kabutihan. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na kailanman ay hindi nagbabago. Panginoon, aming Ama, kami ay tatayo sa iyong mga pangako. Kami ay magtitiwala sa iyo anuman ang aming nararanasan ngayon. Alam namin na ang restoration ay darating sa iyong tamang panahon at paraan. At ito ay higit pa sa aming nawala. Ikaw ang Diyos na hindi lang nag-aayos, kundi nagpapabago at nagpapabuti. Kaya't ngayon, aming ipinapahayag na kami ay buo, kami ay pinagpala, at kami ay gagamitin mo para sa iyong kaluwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na siya lamang ang aming tagapagligtas. Maraming salamat kapatid sa pagsama sa amin sa panalangin ngayong araw. Kung ikaw ay na-touch ng panalangin ito, i-comment mo lang ang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. Kung may prayer request ka naman, huwag kang mahihiyang i-share sa comment section sa ibaba. Lahat ng inyong panalangin ay aming binabasa at taimtim na ipinagdarasal kay Hesukristo. Huwag mo ring kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa mga mahal mo sa buhay na nangangailangan ng panalangin, at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pa nating panalangin at mensahe mula sa salita ng Diyos. Naway patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon at maranasan mo ang kanyang kapayapaan at biyaya sa bawat araw ng iyong buhay. Pagpalain ka ng Diyos.